sa mabiyayang araw na ito ay tinatawag nila sa wikang Arabic na talibul ilm, o ang pananaliksik ng kaalaman o pananaliksik ng mas malalim sa ating kaalaman sa relihiyong Islam. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ika niya, sa suratul Az-Zumar, ayat 9, ika niya, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, sabihin mo, O Muhammad, magkapareho ba ang taong may kaalaman at ang taong walang kaalaman? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kailanman magiging pareho ang dalawang ito. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, totoong hindi pantay ang taong may kaalaman at ang taong walang kaalaman. Bakit? Dahil ang taong may alam ay may liwanag sa kanyang dadaanan. Ang taong may alam ay alam niya ang katotohanan ng kanyang buhay. Alam niya kung anong kanyang pupuntahan at alam niya ang tama at mali. Alam niya kung paano sumamba at kumapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niya kung paano harapin ang mga problema at pagsubok na kung saan kasama niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala ang pagsubok ng mga taong walang kaalaman ay hindi nila kaya tapusin ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sila lamang. Hindi nila natatapos ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong walang kaalaman ay hindi niya alam ang ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya alam ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't ang taong walang kaalaman ay kahit may maganda siyang intensyon, maganda ang kanyang intensyon, ay maaari pa rin ito magdulot na ikakapahamak niya. Kahit maganda ang intensyon ng taong walang kaalaman, ay maaari pa rin maging masama ang kakahinatnan nito. Bakit? Dahil hindi niya alam ang proper o tamang gawin, o tamang step kung paano gawin ang tama na yun. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, napakalaki ng kaibahan ng taong may kaalaman at ang taong walang kaalaman. Ang taong walang kaalaman ay hindi niya alam ang tinatawag na tama at mali. Hindi niya alam ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya alam ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala, ang taong may kaalaman ay alam niya kung ano ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niyang pasahin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niyang iwasan ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pag-iwas sa ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang ito. Napakalaki ng pagkakaiba ng taong may kaalaman at taong walang kaalaman. Sobrang laki po ng pagkakaiba nila. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 28, ika niya, Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Nang ibig sabihin nito, katotohanan na ang tunay na natatakot at gumagalang kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga taong may kaalaman. Dahil kapag alam mo kung gaano kadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag alam mo kung ano ang ginagawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag alam mo kung gaano karami, kung gaano kaganda ang gantimpala na iyong matatanggap kapag sumunod ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, at alam mo kung gaano kahirap, kung gaano kasakit ang parusa na matatanggap mo kapag hindi ka sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkakaroon ka ng tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tunay na takot na kung saan hindi mo na kaya magtambal sa Kanya. Dahil alam mo kung gaano kadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil meron kang kaalaman sa iyong relihiyong Islam. Samantalang ang taong walang alam, ang taong walang pinag-aralan sa relihiyong Islam, ay hindi niya mararamdaman itong takot na ito. Bakit niya hindi mararamdaman itong takot na ito? Dahil ang taong may alam, ay alam niya kung gaano kadakila si Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya kung gaano ang pinaghirapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para matayo ang relihiyong Islam. At alam niya kung gaano ang pinaghirapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang tayo ay makatayo ngayong araw na ito. Upang lahat tayo makapunta ngayong araw na ito. Samantalang ang tao, walang alam sa ating relihiyong Islam o hindi na naliksik patungkol sa kanyang relihiyon, ay hindi niya alam kung gaano kadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya alam kung bakit niya respetuhin si ganito. Bakit kasi hindi niya alam kung paano niya respetuhin ito. Anong ginawa niya kung bakit siya respetuhin? Dahil wala siyang alam sa kanyang relihiyon. Dahil wala siyang alam sa kanyang relihiyon, nagiging mangmang siya na kung saan magiging dahilan ng pagkahulog niya sa impyerno ng apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang taong may kaalaman ay napakalaki po ng kanilang gantimpala. Ang taong may kaalaman ay papadalhin sa kanila ng Allah subhanahu
subhanahu wa ta'ala ang pagpasok sa paraiso. Sa kadahilan ng alam niya ang daan kung paano makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya kung paano magsagawa ng sala. Alam niya kung paano magbasa ng Quran. Alam niya kung paano magsagawa ng proper zakat. Alam niya ang mga ipinagutos at pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Suratul Mujaddilah, ayat 11, ika niya, يَرْفَعِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Ibig sabihin nito, itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ng mga taong may pananampalataya at lalo na ng mga binigyan at nagkaroon ng kaalaman. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang kaalaman ang nagpapataas ng halaga ng tao sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaalaman na taglay mo at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapataas ng antas mo sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa paningin ng mga tao. Hindi ka mataas dahil sa iyong yaman. Hindi ka mataas dahil sa iyong itsura. Hindi ka mataas dahil sa dami ng iyong ari-arian o kapangyarihan dito sa mundo. Kung hindi ikaw ay mataas dahil sa iyong pananampalataya at sa kaalaman na taglay mo. Ang kaalaman ang nagsisilbing korona ng mga nananampalataya na hindi nawawala at hindi nauubos kailanman. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang nagpapataas ng antas ng ating buhay dito sa dunya, dito sa mundo, ay hindi sa dami ng ating ari-arian, hindi sa dami ng ating pera. Kahit ang pera natin ay sintaas na ng bundok, kahit ang pera natin ay hindi na natin kaya bilangin, kahit ang sasakyan natin ay sa sobrang dami na hindi na kaya bilangin ng ating 10 daliri. Kahit ang bahay natin ay sa sobrang laki ay kasya na ang buong Bacoor, Cavite. Kahit ang mansyon mo ay sobrang laki na kung saan ito ang magiging pinakamalaking mansyon dito sa mundo. Lahat ito ay walang halaga. Dahil ang pera ay nauubos. Ang pera ay nauubos. At ang sasakyan ay naluluma. Naluluma ang mga sasakyan. At ang bahay ay nasisira din yan. Hindi ay habang buhay na mananatili ang mga bahay na yan. Ngunit ang hindi kayang kunin sa inyo, hindi kayang nakawin ng kung sino man sa inyo, ay ang kaalaman na iyong pinag-aralan. Ang kaalaman na iyong pinag-aralan, yun lang ang mananatili sa iyo, mahal kong kapatid, at magulang sa pananampalatayang Islam. Hindi mananatili ang iyong mga ari-arian dito sa dunya. Ang iyong mga ari-arian ay dito lamang sa dunya. Hindi ka netong masasamahan sa ilalim ng lupa. Hindi ka masasamahan ng kotse mo. Hindi ka masasamahan ng mga mansyon mong bahay sa ilalim ng lupa. Ang sasama lang sa iyo sa ilalim ng lupa, ay ang kaalaman na taglay mo. Ang kaalaman mo lamang ang sasama sa iyo sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, ang kaalaman mo lang ang tanging madadala mo. Hindi mo madadala ang sobrang dami mong mga relo, ang sobrang gagandang mga damit mo. Lahat yan ay hindi mo madadala sa kabilang buhay. Ang madadala mo lang na hindi kaya nakawin ng kahit na sino man dito sa mundo, na hindi kaya kunin ng kung sino-sino man, ay tanging kaalaman lamang na taglay mo. Ang kaalaman mo lamang sa ating relihiyong Islam, ang hindi kaya nakawin. Kaya bago tayo magpayaman, bago tayo magparami ng sobrang daming mga bahay, sobrang daming sasakyan, bago tayo magparami ng asawa, magparami muna tayo ng kaalaman. Dahil ang kaalaman ay hindi yan naluluma. Ang kaalaman hindi yan nauubos. Ang kaalaman hindi yan nasisira. Habang nabubuhay ka at kahit sa kabilang buhay, ang kaalaman ay sasamahan ka niya. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang pananaliksik ng kaalaman, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang isang hadith, ika niya, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Katotohanan na ang pananaliksik ng kaalaman ay obligado sa lahat ng mga taong nananampalataya sa relihiyong Islam. Lalaki man o babae, bata man o matanda, lahat tayo ay obligadong manaliksik ng kaalaman. Hindi yung isipin natin na, ay, obligado tayo. Hindi pwedeng sabihin na, ay, sige na lang. Ay, ganito na lang, sipulan na lang. Ay, wag na akong mag-aaral, matanda ako. Ay, hindi na ako mag-aaral kasi masyado pa akong bata. Pag-aralin ko ba yung anak ko? Ay, hindi, wag na muna kasi bata pa. Mag-aaral pa ba ako? Wag na, matanda na ako, hindi na ako pwedeng mag-aaral. Hindi ganun, mahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Sa pananaliksik ng kaalaman, walang edad, walang gender. Hanggat kayo nabubuhay dito sa dunya, ay obligado kang manaliksik ng kaalaman. Dahil ang pananaliksik ng kaalaman ay obligado. Ang pagsasagawa ng sala, ang pagsasagawa ng sala ng 5 beses sa isang araw ay obligado.
Lahat tayong mga Muslim ay obligadong magsagawa ng sala o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na 5 beses sa isang araw. Gayon din ang pananaliksik ng kaalaman, mahal kong kapatid at magulang, sa pananampalatayang Islam. Ganon din ang pananaliksik ng kaalaman. Ang pananaliksik ng kaalaman ay obligado sa ating lahat, na kung saan kapag hindi mo ginawa, ay maaaring ito ang maging dahilan ng pagkahulog mo sa impyerno ng apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano na lamang ang sasabihin sa atin ng ating mga anak kung tayo mismo na magulang ay hindi natin, wala tayong kaalam-alam sa ating sariling relihiyong Islam? Ano na lamang ituturo natin sa ating mga anak kung tayo mismo ay wala tayong alam sa ating sariling relihiyong Islam? At tayo naman ng mga anak, ano na lang ituturo natin sa ating mga magulang kung sila ay walang pinag-aralan sa ating relihiyon? Tayo ang magpapatuloy at tayo ang magtuturo sa kanila. Mga minamahal ko kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, marami sa atin ang iniisip na masyado na tayong matanda, na kung saan hindi na natin kaya pumasok sa madrasa. At dahil doon ay nawawalan tayo ng gana manaliksik ng kaalaman patungkol sa ating relihiyon. Mahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, tayo po ay nasa makabagong sibilisasyon, na kung saan isang pindot lamang natin sa ating mga cellphone ay kaya natin mahanap ang ating hinahanap. Isang pindot lamang natin sa ating cellphone ay kaya na natin matutunan ang ating gustong matutunan. Halimbawa na lang ang pagsasagawa ng sala. Kung hindi ka marunong magsagawa ng sala, pwede ka magtanong sa cellphone. Sa kadahilan ng cellphone ay hanggang may internet ka, ay lahat ito ay kaya niyang tanungin. Kaya hindi sapat na dahilan sabihin na masyado na akong matanda. Masyado na akong matanda para manaliksik ng kaalaman.